Good day. So for today's video, papakita ko sa inyo paano mag-replace ng rubber bushing ng shock natin. No? So first step is tanggalin natin yung shock para mas madali natin palitan yung rubber bushing na nasira. Yung rubber bushing kasi kapag nadurog, gumigewang na siya, tumahalog at delikado, kaya kailangan palitan natin. And so ayan, natanggal na natin yung shock niya, no? Pakita ko sa inyo. Ayan, yan siya. So ayan na yung shock natin, no? Pakita ko sa inyo. Ayan siya. Ayan yung rubber bushing, kita nyo, yung cylinder na yan. At ayan, yan naman yung nasira natin, yung sirang bushing. Kita nyo naman doon, talaga siya. Delikado na yung kapag ganyan, kaya dapat ang palitan. So yun yung nasira natin na rubber bushing, no? At ito na may ipapalit natin, replacement natin. Hindi pa ikakabit. Yan. Pinapasukat nga pala siya, no? Para tumugbat kay pasok. Ayan. Kung siya pagbabasiyan. Kailangan magkasukat pala ito, no? Kung bakal o yung cylinder sa rubber bushing natin. Kailangan papasok yung bolt natin dyan. Yan, tulad yan. No? Ganyan dapat siya. So step is, nilagyan ko ng langis yung gilid ng rubber bushing para maipasok siya dito sa shock natin. No? Pagka may langis kasi, mas madulas siya at madali mo lang siya maipapasok. And tip ko lang din, kapag hindi pala kasukat yung nabili na rubber bushing mo sa bolt, pwedeng kunin mo na lang yung sa stock na cylinder ng dati or luma. So yan na siya. Konting remedyo na lang at pukpok yan, okay na yan. So yan, tapos ko na siyang pukpukin na net press, kaya naipasok ko na siya. Madali lang naman naipasok yan kasi nilagyan ko ng langis at maluwag yung butas ng shock niya. At ito na yung final step. So binalik ko na siya, no, yung shock. Alternate ko siyang hinihigpitan sa taas at baba para pantay siya. Kita niya naman. Alternate lang. So ito po, tapos ko na po siya maikabit muli. Siguraduhin nyo lang po secure yung bolt niya at mahigpit para hindi po siya matanggal. So thanks for watching. Like my video and subscribe.